3 taon akong tumulong sa tiyo sa greenhouse, kumita ng 4 milyon. Tapos sa porsyento ng kita, binigyan lang ako ng 60,000 piso. Kumita ako ng mahigit 4 milyon ngayong taon. Ako ang pinakabatang milyonaryo sa buong bayan. Magtatayo ng 50 greenhouse, magiging hari ng gulay at prutas. Chen mo, kunin mo ang 60,000 piso. Yan ang porsyento ng kita mo sa 3 taon. Sapat na yan para makapag-asawa ka sa baryo. Huwag kang magreklamo. Tiyo, sinabi sa akin ng taga-account, 4.12 milyon ang netong kita ngayong taon. Sa loob ng 3 taon, lahat ng gawain sa greenhouse, ako ang gumawa. Ang sabi mo dati, hati sa gitna kapag kumita. Kahit hindi 50 tandang bawas 50. Hindi naman 60,000 lang ang ibibigay mo. Ano ngayon kung 4.12 milyon? Ako ang nagpatayo ng greenhouse. Ako ang umupa ng lupa. Ako ang naglabas ng puhunan. Ikaw, ang gagawa ka lang. Binigyan kita ng 60,000 dahil sa kabutihang loob ko. Kung hindi kita binigyan, karapatan ko yon. Totoo na lang. Naawa lang ako sa kanya noon. Isang kolehiyong graduate. Hindi makahanap ng trabaho. Kaya pinatira ko siya. Binigyan ko ng makakain. Yung trabaho niya. Kahit sino kayang gawin. Masasabi ko sa inyo. Mas mabuti pang magtali ng aso sa pintuan ng greenhouse kaysa sa kanya. Pinag-aal siya na magulang niya ng ganyan. Pero dito, katulong ko lang siya para makaraos sa araw-araw. Kung wala ako, nagugutom na yan sa labas ngayon. Jianjun, tao ka ba? Ganyan ang sasabihin mo? Si Aojun, ano ang niya na? Kuya, huwag kang makialam. Binigyan ko na nga ng pera ang anak mo. Ano pa ang gusto mo? Tama si Kuya. Binibigyan namin ng sweldo si Xiao Mo si Jianjun. Binigyan pa ng 60,000% ng kita. Saan ka pa makakakita ng ganoon? Isang bagong graduate, saan siya makakakuha ng 20,000 sa isang taon? Huwag kang ngalang utang na loob. Sige, tatanggapin ko ang 60,000 na ito. Ayos, yan ang tamang desisyon. Hindi ka malulugi sa ilalim ng iyong tiyo. Mula ngayon, hindi na ako tutungtong pa sa iyong greenhouse. Tapos na ang lahat sa akin. Chen mo, bumalik ka rito. Kapag umalis ka, pagsisisihan mo ito. Siya mo, baka pwede tayong magtiis muna? Lasing lang ang iyong tiyo, kaya nagsasalita ng walang katuturan. Pagka sober niya, magsisi yan. Bumalik ka na lang sa kanya. May trabaho ka, mas mabuti yon. Tama, Xiao mo. Pamilya tayo, huwag ka nang magtakbo. Puntahan mo ang iyong tiyo at humingi ka ng tawad. Tapos ng usapan. Nanay, tatay, hindi na ako babalik. Hindi dahil sa lasing yun kagabi. Totoo ang sinabi niya. Sa puso niya, wala siyang respeto sa akin. Hindi siya naniniwala sa akin. Baka mapahiya lang ako. Ano ang gusto mong gawin? Sa probinsya, pagtatanim lang ang alam natin. Hindi ka naman pwedeng nakatambay lang dito sa bahay, di ba? Gusto kong magtayo ng sarili kong negosyo. Mag-arkila ng greenhouse at magtanim. Huwag mong gawin yan, siya mo. Nababaliw ka na ba? Magkano ang arkila ng greenhouse? Alam mo ang sitwasyon natin. Ang 60,000 mo lang, saan aabot yon? Paano kung malugi ka? Lahat tayo magugutom. Tama. Ang iyong tiyo, nagtagumpay lang yon dahil may puhunan siya noon. Wala tayong puhunan. Huwag maging padalos-dalos. Baka masayang lang ang 60,000 mo. Nanay, tatay, huwag mag-alala. Hindi ko basta gagastusin ito. Hindi ako magpapatayo ng bago. Ang arkilahin ko ay yung luma. Ang inabando ng greenhouse sa Dakong Silangan. Ano? Yung sirang greenhouse sa Dakong Silangan. Chen mo? Seryoso ka ba o nagloloko ka lang? 5 taon nang inabandona yon. Sira na ang lupa. Ibigay sa'yo libre. Ayaw naman tao. Ikaw, magbayad ka pa. Isang dayuhang negosyante ang gumawa noon. Milyon-milyon ang ininvest, nalugi ng todo at tumakas na lang. Sabi ng lahat sa mga lupa. Ano man mo kumamatay? Kapag inarkila mo yon, para ka lang tumalon sa apoy. Sa iba, basura lang yan, pero sa akin, kayamanan ito. Una, bupa ang paunahing istruktura ng greenhouse na ito. Kailangan ko lang ayusin at palitan ng plastic na takip. Mas mura to ng libo-libo. Siguradong mura ang upa. Ang 60,000 pesos, sapat na yan hanggang sa maibenta ang unang ani. Pangatlo, kapag nagtagumpay ako sa pagtatanim dito, ito na ang pinakamagandang patalastas. Ang tigas talaga ng ulo mo, anak. Dahil desidido ka na. Hindi na namin pipigilan. Mag-ingat ka. Kung hindi talaga kaya, umatras ka agad. Mas mahalaga sa amin ang kaligtasan at kapayapaan ng pamilya natin. Xiao mo, kinausap ko na ang tiyo mo tungkol doon. Lasing lang siya at nagsalita ng walang katuturan. Huwag mong isipin. Pamilya tayo, huwag nating hayaang lumala ang away. Dito, Zeo, hindi yan ang pakay ko sa pagpunta rito. Nandito ako para makipag-usap sa barangay tungkol sa pag-upa. Gusto kong umakila ng lumang greenhouse na inabandona sa Dakong Silangan. Ano? Ang greenhouse na yun sa Dakong Silangan? Ang sira-sirang yun? Xiao mo, hindi ka nagbibiro sa kin, di ba? Hindi po ako nagbibiro, Tito Zeo. Seryoso ako. Xiao mo, huwag kang magpadalos-dalos. Alam mo ba ang kalagayan ng lupang yun? 5 taon na inabandona. Sira na ang lupa. Sinabi mismo ng mga taga-agrikultura. Hindi na yan pwedeng pagtaniman. Ang 60,000 pesos mo lang ang pera mo. Kung itataya mo yan lahat, parang bato lang yan sa tubig. Walang saysay. Tito Zeo, yan ang pinag-aralan ko. May paraan ako para ayusin ang lupa. Hindi ito basta-basta. Alam ko ang ginagawa ko. Sige, matapang ka pala, anak. Susuportahan kita. Yung greenhouse na yon. Gusto na nga ng barangay na madispose yan. Sayang lang kung nakatingga. Kung iba ang upa, di ba bababa sa 20,000 pesos ang upa kada taon? Pero kung ikaw ang upa, ako ang bahala, 5,000 pesos lang sa isang taon. Pwedeng ipautang ang upa. Bayaan mo kapag kumita ka. Nababaliw na si Chen mo.
Gusto niyang umupa ng greenhouse na yon sa silangan. Talagang tanga. Sabi ko na nga ba, wala namang silbi ang mga college graduate. Bobo talaga. Akala mo makakapagtanim ka doon? Mas malamang na umaraw sa kanluran. Sino ba siya pa mag-isip ng ganyan? Milyon-milyon ang nalugi ng dayuhang negosyante doon. 60,000 lang pera niya. Gusto pang yumaman? Panaginip lang yan. Nabaliw na sa pagmumura ng tiyo. Hayaan mo silang magsalita kung anong gusto nila. Ang bibig nila kanila yan. Ang importante, patunayan ko sa huli na mali sila. Yun lang. Chen mo, akala ko ba ang galing-galing mo? Dito ka pala pupulot ng mga basurang greenhouse. Sobra-sobra naman ang pagtingin ko sa'yo. Akala ko, magiging malaking negosyante ka sa lungsod. Yun lang pala ang kaya mo? Dito sa sirasirang lugar na ito, kahit ibigay ng libre, ayaw ng mga tao. Hoy, pamangkin, pwede ka pang umurong. Balik ka na lang sa greenhouse ko. Gawin kitang supervisor. At taasan ko sahod mo, 3,500. Mabait na ko sa'yo, di ba? Hindi na. Maganda na para sa akin dito. Chen mo, huwag kang magmalaki. Sabihin ko sa'yo, kung makapagpatubo ka man lang ng halaman dito, luluhod ako sa harap mo at tatawagin kitang master. Seryoso ka? Seryoso ako, walang biro. Kung salita ko, si Enyanjo, dito sa'yo. Isang salita, isang tupa. Kung talagang makapagtanim ka dito. At kumita ka, ibibigay ko sa'yo ang BM ko ngayon din. Pero kung wala kang maani at malugi ka, umalis ka sa baryo ng mga Chen. Huwag ka nang magpakita sa mukha namin. Sasabak ka ba? Sige, tatanggapin ko ang hamon mo. Tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Hahaha, sige, matapang ka. Hintayin ko yung araw na umiyak kang alis sa baryo. Tumawa ka. Ang tawa mo ngayon, siya ring iyak mo sa huli. 3 buwan lang, kaya kong gawing pinakamahalagang lugar sa bayan. Ang greenhouse na ito na hinahamak ng lahat. Maging ang pinakamahalagang lugar sa buong bayan. Ipapatahimik ko ang lahat ng nanunuya sa akin. Tingnan mo ang pamilyang ito, nagpapakapagod sa lugar na ito. Kahit anong gawin nila, wala ring lalabas na tanim, sayang lang ang pagod. Kapag naubos na ang pera nila, magsisisi sila. Ang pagbaha ng tubig para hugasan ng asin ay magastos at nakasisira sa lupa. Ang paraan ko lang na paggamit ng biological improvement ang magagawa rito. Ang mga dumi na ito, problema namin kung saan itatapon. Kunin mo na. Kulang pa? Balik ka ulit. Bacillus subtilis, Panibacillus mucilaginosus. At ang mga salt-tolerant bakterya na napili ko, kayo na ang bahala. Si Yao mo, halos 1 buwan na itong nakatago. Sigurado ka bang gagana? Baka masayang lang ang pera. At hindi pa rin mataniman ang lupa. Nanay, tiwala lang. Pagkalipas ng kalahating buwan, magtatanim na tayo. Siguradong lalabas ang mga punla. Chen mo, ang galing mo. Ang lupang ito na akala namin. Patay na, binuhay mo sa loob lang ng kalahating buwan. Ang husay ng teknik mo. Hindi ako makapaniwala na ito ang dating lupa, na matigas na pa ang ladrilyo. Anong silbi ng pag-ayos ng lupa? Ang pagpapatubo ng punla ang pinakamahirap. Sigurado ba siyang lalabas? Baka pagkalat ng binhi, wala man lang tumubo. Yun ang nakakahiya. Ang pag-ayos ng lupa ay wala lang. Ang pagpapatubo ng punla para sa greenhouse ang susi, at ang kaalaman niya ay galing pa sa akin. Hintayin mo lang. Siguradong hindi siya makakapagpatubo ng punla. Sa mga karatig barangay, daan-daang pamilya ang nagtatanim sa greenhouse. Taon-taon ay gumagastos ng malaki para bumili ng punla mula sa ibang lugar. Hindi lang mahal, madalas may sakit. Magtatanim ako ng punla. At bibigyan ko sila ng pinakamagandang uri. Ang uring ito ay matibay sa sakit, mataas ang ani, at matibay sa pagdala. Ito ang pinakamaraming tinatanim ng mga magsasaka sa paligid. Kaya ito rin ang pinakamalaki ang pangangailangan. Mas epektibo pa sa komersyal na potting mix, pero presyo lang 1 katlo. 1,000,000 binhi, kailangan sobrang ingat. 1 binhi lang sa bawat butas. Kahit maliit na pagkakamali, hindi pwede. Isang milyong binhi, mahigit 980,000 ang tumubo. 78% na germination rate. Nakita ko na, totoo nga,
Ang galing mo, boy. Ang galing mo talaga. Hindi ako nagkamali sa'yo. Ngayon, tingnan natin kung sino pa ang tatawa sa'yo. Salamat, Tio Zhou. Naku po, ang gaganda ng mga punla. Ang lalaki at malulusong. Ang pantay-pantay. Sa buong buhay ko sa greenhouse, hindi pa ako nakakita ng ganito kagandang punla. Tutu. 78% germination? Kahit malalaking kumpanya, hindi nila kaya yan. Alam ko, siguradong hindi niya ako papayagang umasenso ng tahimik. Siguradong maghahanap yan ng paraan para sirain ako, para hadlangan ako. Pero hindi ako takot. May alam ako sa teknolohiya at may magagandang punla ako. Matino ang negosyo ko. Ang utang niya sa akin. Simula pa lang ito ng pagbabayad niya. Xiao Chen, napakaganda ng punla mo. Magkano ang isa? Ang presyo ko sa inyo, mas mura ng 1/4 bahagi. Kaysa sa mga kumpanya ng punla sa labas. At inapangako ko, hindi bababa sa 75% ang survival rate ng mga punla ko. Kung mas mababa pa dyan, ibabalik ko ang buong bayad ninyo. Libre pa ang technical guidance ko, tuturuan ko kayo kung paano magtanim. At bilang sakit. Naniniwala ako sa'yo. Noong nakaraang taon, bumili ako ng punla ng kamatis. Mula sa tiyo mo, may dala palang sakit. Wala pang kalahating buwan, namatay ang kalahati. Hinabol ko siya, ayaw niyang magbayad. Sinisigawan pa ako, sinabing bobo raw ako magtanim. Muntik na akong ma-stroke sa galit. Ngayong taon, sa'yo na ako bibili. Mag-order ako ng 20,000 punla. Ito ang down payment. Huwag mag-alala, Mang Wang. Pipili ako ng pinakamagandang punla para sa'yo. Huwag kayong kailangan ng patay. Sech, kukuha ako ng 10,000. Ako, 30,000. Reserba ninyo sa akin ang 20,000. Narito ang detalyadong paraan ng pagtatanim. Tumawag lang kayo kung may hindi kayo maintindihan. Dapat mababaw lang ang pagtatanim at dapat nakakalat ng maayos ang mga ugat. Biligan ng husto pagkatapos itanim. Napakaganda talaga ng mga punla ni Chen mo. Ilang dekada na akong nagtatanim sa greenhouse. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang punla. Mabait pa si Xiao Chen. Laging handang tumulong, libre pa ang pagtuturo ng teknik. Mas mabuti siya ng 100 bises kaysa sa kanyang tiyong sakim. Boss Chen, taga Lydia Village ako. Sabi ni Mang Wang, maganda raw ang mga punla ninyo. Mag-order ako ng 50,000 punla ng pipino. Ako naman, punla ng sili. Mabuti. Wala pang 1 buwan. Kung namin ito ang mula sa bigyan. Nabawi na ang lahat ng ginastos namin at may sobra pang 100,000. Hindi ko inakala. Talagang magaling ang anak natin. Abala si Boss Chen. Hahaha. Xiao mo, matagal na naming nakikita ang iyong kakayahan. Hindi ka pangkaraniwang tao. Ano ba naman ang ilang patay na punla? Naku, ano na ang gagawin natin? Anong nangyari? Boss Chen, wala na talaga kaming magawa. Grabe na ang sakit. Hindi na namin makontrol. Nag-aral ka ng agrikultura, di ba? Bakit hindi mo ito kayang gamutin? Makinig ka. Bukas, pumunta ka sa greenhouse ni Chen mo. Nakawin mo ang kanyang teknik. Boss Chen, hindi maganda yon. Hindi talaga. Kung hindi mo magagawa, umalis ka na rito. Huwag ka nang maging pabiga. Kuya Chen mo, dadaan lang po ako, napadaan lang. Wala naman akong ibang intensyon. Xiao Li. Si Chen Zhenjun ang nagpadala sa'yo, di ba? Para nakawin ang teknolohiya ko. Para gamutin ang mga patay na punla. Kuya Chen mo, wala na po akong magawa. Halos mabaliw na si Boss Chen. Kalahati na ng mga punla sa greenhouse ang patay. Sabi niya, kung hindi ko matutunan ang teknolohiya mo, tatanggalin niya ako. Mahirap maghanap ng trabaho pagkatapos lang grumado. May mga magulang pa akong kailangang buhayin. Xiao Li, hindi kita sinisisi. Pero ang teknolohiyang ito, hindi basta-basta nakukuha. O kukuha lang ng isang dakot ng lupa ay maagaw na. Ang kanyang greenhouse dahil sa paulit-ulit na pagtatanim at sobrang pataba. Kaya naging maasin ang lupa at nagkaroon ng sakit mula sa lupa. Kasi sa patuloy na palagay ng gamot. Ito resulta ng eksperimento. At ang talaan para pigilan ang sakit. Paano ayusin ang lupa? Paano gamutin ang sakit? Nandito lahat. Kuya Chen mo, bakit mo sinasabi sa akin ang mga ito? Nandito ako para nakawin ang teknolohiya mo. Salamat. Ang layo ng pinagkaiba mo kay Boss Chen. Naintindihan ko na ngayon kung bakit siya walang magawa kapag wala ka. Boss Chen, ito ang paraan na itinuro ni Chen mo. Sundin lang ito, gagaling ang mga may sakit. Anong teknolohiya ang meron si Chen mo? Ang kaunting alam niya, sa akin pa niya natutunan. Gamitin ang paraan niya? Nakakahiya. Mukhang trader ka talaga. Lumabas ka. Siguradong si Chen mo ang may kagagawan nito. Siya ang nagdala ng sakit sa greenhouse ko. Kung hindi, bakit mamamatay ang mga punla ko? Hoy, humanap ka ng 2 tao. Pumunta sa greenhouse ni Chen mo mamayang gabi. Ibuhos ang pampatay ng damo. Patayin lahat ng mga punla niya. Hindi problema ang pera. Hoy, Xiao Li. Kuya Chen mo, mag-ingat ka. Nababaliw na si Chen Jianjun. Kumuha siya ng 2 tao. Mamayang gabi, pupuntahan ang greenhouse mo at magbubuhos ng pampatay ng damo. Gugutumin lahat ng mga tanim mo. Chen Zhenjun, hindi ko inaasahan. Na napakababang uri mo. Walang kakayahan sa sarili.
Ganitong maruming paraan ang gagamitin para sirain ako. Tito Zhu, may problema. Janjun. Naghanap ng tao para magbuhos ng pampatay ng damo sa greenhouse ko. Tito Zhao, Xiao mo, huwag kang magpanik. May dalawang anino sa dilim ang naglilibot dito kanina. Nang makita kami, nagtago sa maisan. Tiyak mga pinadala ni Chen Jianjun yan. Bilisan nyo at umalis na tayo. Simulan na. Sino ang nag-utos sa inyo? Si Janjun, di ba? Dumadaan lang po kami. Hindi kami nanggugulo. Matigas pa rin ang ulo. Na video na kayo. Magtapat kayo o tatawag kami ng pulis. Isasagdal ko kayo sa pagsira ng negosyo. Huwag tumawag ng pulis. Si Chen Jianjun ang nag-utos sa amin. Binigyan kami ng 2,000 piso. Pasirain lahat ng mga tanim. Pwede ko kayong hindi ireklamo ngayon. Pero balikan niyo si Janjun at sabihin niyo sa kanya. Ito ang una at huling pagkakataon. Kung muling maglaro siya ng marumi, hahabulin ko kayo gamit ang ebidensya. Pati mga tanim niya, patay na. Kasalanan niya yon. Wala akong kinalaman doon. kung may lakas ng loob siya, harapin niya ako ng diretsyo. Hinayaan mo lang silang umalis. Xiao mo? Ganito talaga si Chen Jianjun. Ganoon siya. Dapat siya ay mapayat para sa ginawa niya. Tama na, Tio Zhao. Magkamag-anak pa rin tayo sa baryo. Nakakahiya kung magkakaso pa. At nakatago naman ng ebidensya. Kapag bumalik siya, saka na tayo magreklamo. Hindi ko gusto na makulong lang siya. Gusto kong malinaw na maintindihan niya. Kung gaano kalayo ang agwat namin. Gusto ko siya talunin sa mismong larangan niya, sa greenhouse. Sa pagtatanim, talunin ko siya ng husto hanggang sa aminin niyang talo siya. Yang si Chen mo na walang hiya. Pati kayong dalawa. Ni hindi nyo magawa ng maayos ang simpleng trabaho. Hindi ako naniniwalang matatalo ako ng isang batang hamog na tulad mo. Magpapatayo ako ng mas maraming greenhouse. Kukunin ko ang lahat ng negosyo sa pagpapatubo ng binhi sa buong bayan. Kapag naitayo ko na ang 50 kong greenhouse, tingnan natin kung paano ka makikipagkumpetensya sa akin. Ginong Chen, hindi maganda ang takbo ng greenhouse business ninyo. Hindi namin kayo maaring pautangin. Isang daan libo ang hiram, 70,000 lang ang matatangga. Sa 6 na buwan, 150,000 ang babayaran. Kapag hindi nakabayad sa taktang araw, akin na ang greenhouse mo. Jianjun, huwag kang manghiram sa loan shark. Walang katapusan yan. Kapag nahulog ka, wala ka ng kawala. Kapag yumaman na ako, wala lang sa akin ang ganyang halaga. Igilan nyo ang pagiging negatibo. Huwag kayong bumili ng binhi kay Chen mo. GM, yan. Hindi nakakain ang mga bunga. Hindi mabebenta. Libreng gabay sa pagtatanim? Paloloko lang yan. Mamaya, hihingi lang yan ng malaking bayad sa serbisyo. Ang mga pataba at pestisidyo niya, eke, masisira ang lupa ninyo. Sos Mario Sep, gamit ko ang binhi ni Chen mo. Ang ganda ng tubo, 78% ang survival rate. Libre ang gabay niya, hindi pa humingi ng kahit piso. Ikaw ang nagsasalita? Noong isang taon, patay na binhi ang binenta mo sa akin. Hindi mo binayaran ang pinsala. Ikaw ang tunay na manloloko. Hindi na ako makikipagtransaksyon sa iyo. Gumawa ako ng grupo para sa pagtatanim. Salihan nyo. Kung may tanong, magtanong sa grupo. Magbabahagi ako ng tips araw-araw. Ayos. Ngayon, may mapagtanungan na kami agad kag may problema. Ginoong Chen. Huwag kayong magpanik, lahat kayo may parte. Naghahanda na ako para sa susunod na batch ng mga punla. Tio Zhu, sobrang dami na ng order ngayon, hindi sapat ang 12 na greenhouse. Gusto kong mag-apply para makilang ng 20 hektaryang lupa sa tabi. Para mag-ano ang greenhouse para sa pagpatuloy ng bihi. Walang problema, Tio. Buong suporta ko sa'yo. Dinadala mo sa yaman ang buong baryo. Ginong Chen, ang pangit na materials mo, hindi matibay ang greenhouse. Kapag may malakas na hangin o niyebi, siguradong babagsak yan. Anong alam mo? Alam ko ang ginagawa ko. Magtrabaho ka na lang. Sa susunod na 3 araw, ang aming lalawigan ay makaranas. Ang matinding lamig na minsan lang sa 30 taon. Pinakamababang temp, 12 degree, malakas hanggang napakalakas na niebe. Naku, sa ganitong lamig, paano na ang mga punla sa greenhouse? Nanay, huwag kang magpanik. Handa na ako. Palitan ng malakas na heater at mga grow light. CJ, patibayin ang greenhouse, takpan ng dobleng plastic. Sa gabi, buksan nyo agad ang mga pampainit. Nakuha na. Salamat sa matiyagang pagtuturo, Ginoong Chen. Ito lahat, ibinibigay ko sa inyo sa presyong puhunan. Walang tubo. Dapat mahigpit ito, kung hindi, mapupunit kapag humangin. Xiao mo, hindi ka ba nahihirapan sa sarili mong greenhouse? Aw-aw ka pang tumutulong sa iba. Hindi ka ba napapagod? Hindi, Tio Zhao. Mahirap din para sa lahat. Ang kita sa buong taon ay nakasalalay sa ilang greenhouse na ito. At kapag kumita ang lahat, saka lang magtatagal ang negosyo ko. Huwag kayong makinig sa mga kalokohan ni Chen mo na yan. Walang kwenta ang weather forecast. Tapos na ang Mayo, imposibleng. 10 degree laming. Gusto lang magbenta ng plastic. Kumita sa inyo.
4 na taon na akong nagtatanim sa greenhouse. Lahat ng panahon na experience ko na. Imposibleng may ganitong lamig. Chen, grabe ang lamig. Kailangan patibayin ang greenhouse. At maghanda ng mga pampainit. Ano ba alam mo? Di ba bayad ang dobleng plastic? Kahit bumaba ang temperatura, ilang araw lang yan, kaya naman yan. Huwag kang magpakalat ng takot dito. Bumalik ka sa trabaho. Bilisan nyo. Apusin nyo ang 30 greenhouse na to agad. Kailangan ko nang magtanim. Akalabanin ko si Chen mo. Ganito ang temperatura sa buong greenhouse. Kapag 15 degrees na, sindihan ang heater. Tawag sa akin kung may problema. Salamat, Ginoong Chen. Kung wala ka, wala na ako ngayon. Maraming salamat, Ginoong Chen. Kung hindi mo kami binalaan ng maaga, saysay ang isang taon naming paghihirap. Hoy, sino yan? Ang aga-aga, anong ingay? Boss Chen, may masamang balita. Ang 30 bago mong greenhouse. Giniba lahat ng malakas na niebe. Walang natira kahit isang poste. Sirang-siya lahat. Impossible. Serves him right. Ganyan ang trato niya kay Chen mo noon. Walang utang na loob. Karma na yan ngayon. Ama, binalaan na siya ni Chen mo. Pinagsabihan na maghanda, ayaw makinig, minura pa. Akala niya gusto lang kumita ni Chen mo. Ngayon, talo siya lahat. Sarili niyang kasalanan yan. Desisyon niya lahat yan. Daang pinili niya. Sarili niyang hukay yan, siya rin ang lulunok ng pay. Ang utang niya sa akin ngayon, bayad na lahat, pati interes. Chen Jianjun, kailan mo babayaran ang 1 milyon na hinira mo? Huwag kang magpanggap. Kung di ka magbayad ngayon, gigibayin namin bahay niyo. Kuya, pakiusap, bigyan niyo pa ako ng ilang buwan. Wala talaga akong pera ngayon. Wasak lahat ng greenhouse ko. Walang-wala na ako. Bigyan niyo lang ako ng konting panahon. Makakahanap ako ng paang magbayad. Bigyan ng panahon? Bakit naman? Nang humiram ka, malinaw sa kontrata. Bayaran sa loob ng 6 na buwan, pati interest. Ngayon, wala kang pera? Kung walang pera, ibigay mo na lang ang mga ari-arian mo. Ang sasakyang ito, i-300,000. Ang 700,000, patuloy tumutubo. Araw-araw tumataas. Maghanap ng pera o bubutasan kita. Chen Jianjun, ibalik mo ang pawis at dugo namin. Nagpapasahod ka, hindi mo binabayaran. Dinaya mo kami sa patay ng mga punla. Ayoko na. Hiwalayan na kita. Sa akin ng mga bata. Ikaw na lang dito sa mga utang mo. Bakit? Lahat na lang umaapi sa akin. Ikaw ang may kasalanan. Si Chen mo na lang ang makakapagligtas sa akin ngayon. Sikat na siya sa buong bayan bilang hari ng pagpapatubo ng punla. Maaming pera at alam ang teknolohiya. Chen mo, pamangkin, nagkamali ang tiyo mo. Iligtas mo ang tiyo mo. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, ngayon lang humingi ng tulong. Noong panahon, grabe ang trato sa kanya. Naku, kadugo mo pa rin naman. Nakaluhod na ng ganyan. Boss Chen, baka pwede mo na siyang tulungan. Tiyo, tumayo ka muna. Pag-usapan natin ng maayos. Hindi ako tatayo. Hanggat hindi mo ako tinutulungan, dito na ako luluhod. Dito na ako mamamatay sa pagkakaluhod. Chen mo, alam ko na ang pagkakamali ko. Tiyo, nung sinabi mo noon, mas mabuti pa ang aso kaysa sayo, naisip mo ba na darating ang araw na ito? Nung binaboy mo ang 3 taon kong pagsisikap. At sinabing walang kwenta, naisip mo ba ang araw na ito? Nung umakila ka ng tao para magbuhos ng pampatay ng damo sa greenhouse ko, at sirain lahat ng pinaghirapan ko, naisip mo ba ang araw na ito? Nung siniraan mo ang pangalan ko sa lahat ng sulok, sinabi nilang genetically modified at mandaraya ako. Naisip mo ba ang araw na ito? Ikaw ang bumili ng landas na yan. Ikaw ang humukay ng sarili mong hukay. Ikaw ang nagtanim ng mapait na bunga. Ang kinahantungan mo ngayon, sarili mong gawa. Wala akong kinalaman dito. Hindi kita tutulungan magbayad ng utang. At hindi ka litas. Kung ako ang luluhod sa'yo, humingi ng katarungan, wala kang ibinigay. Ngayon, ikaw ang luluhod, humingi ng tulong. Wala na akong ibigay. Chen mo, pamangkin, pakiusa. Kung
Kung hindi mo ako tutulungan, mamamatay na talaga ako. Sinabi nila, kung hindi ako makabayad, puputulin nila ang mga braso at binti ko. Iaopiso na ng korte ang bahay ko. Mawawalan na ako ng tirahan. Mamamatay na ako. Dahil kadugo mo ako. Dahil sa ama mo, tulungan mo na ako. Hindi na ako ulit, pangako. Okay. Xiao mo, kadugo mo pa rin siya. Ay sa isang kapatid ko yan. Ganyan na ang lagay niya ngayon. Kung kaya mong tulungan kahit kunti, tulungan mo na. Huwag mo siyang hayaang magpakamatay. Xiao mo, alam na ng tiyo mo ang pagkakamali. Bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Magbabago na ang tiyo mo, pangako. Pumunta ka sa accounting, kunin mo ang 5,000 pesos. Heto ang 5,000 pesos. Hindi ito para sa utang mo. Ito ay para sa iyong pamasahe para makahanap ka ng trabaho. Para sa pagkain at tuluyan. Ang utang mo, ikaw ang magbabayad. Ang daan, ikaw ang lalakarin. Utang mo, desisyon mo. Gamitin mo ang sarili mong kamay. Unti-unting bayaran. Kung gusto mo kang mabuhay, kunin mo ang perang ito, humanap ng matinong trabaho at maging tapat sa sarili. Huwag nang mag-isip ng madali ang paraan, huwag nang maging mayabang. Kung ayaw mo nang mabuhay, huwag mo nang kunin ang pera. Paumanhin, Manager Wang, naghintay ka ng matagal. Patuloy natin ang usapan tungkol sa pakikipagtulungan. Walang problema, Boss Chen. Ang hidwaan namin dito na nagtatapos. Ang lahat ng utang na loob niya sa akin, nabawi ko na. Ang kinabukasan niya, mabuti man o masama. Wala na akong pakialam. Ang gagawin ko ay lakarin ang sarili kong landas. Palagin at pagandahin pa ang aking pagpapatubo ng binhi. Balita ko, nagtrabaho siya sa pabrika sa Timog para bayaran ang utang. Meron din nagsabi, nagtrabaho siya sa konstruksyon, nagbubuhat ng semento. Sa tingin ko, napakalaki ng utang niya, hindi na mabayaran kaya tumakas na lang. Hindi na babalik. Maligayang pakikipagtulungan, Boss Chen. Ang pinirmahan natin ay taunang eksklusibong kontrata sa pagbebenta. 100 milyon ang halaga ng order sa isang taon. Ako ang magbibigay ng dekalidad ng mga punla. Libreng gabay sa pagtatanim. Ang mga gulay at prutas na inyong itatanim. Bibilihin ko sa garantisadong pinakamababang presyo. Noon pa man, alam ko nang hindi ordinaryong tao si Chen mo. Magaling at mabait pa. Tama ang desisyon na sumunod sa kanya. Ang base namin dito, gumagamit ng modernong pasilidad sa pagsasaka. Ngayon, i-report namin ang kwento ng bagong gradong si Chen Mo na nagnegosyo sa kanayunan. Yumaman sa teknolohiya at tinulungan ang mga kababayan na umasenso. Maraming nagtatanong sa iyo. Nagalit ka ba kay Chen Jianjun? Nagsisi ka ba na hindi mo siya kinonfronta noon? Na hindi mo hinanap ang porsyento ng kita sa loob ng 3 taon? Sasabihin kong hindi kasi numalingan. Pinahiya mo ako bago magbagong taon. Hindi ko malilimutan habang buhay. Pero ngayon, wala na akong galit. Siya ay isang taong bulag. Dahil sa kasakiman at kayabangan. Kung hindi dahil sa pag-trader niya noon. Kung hindi dahil sa sinabi niyang kahit aso, mas magaling pa sa'yo. Baka hanggang ngayon, technician pa rin ako sa kanyang greenhouse. Na may sweldo lang na 3,000 kada buwan. Hindi kailanman magkakaroon ng lakas ng loob na magnegosyo. Hindi kailanman malalaman na kaya ko palang magtayo ng ganito kalaking negosyo. Gisingin ako ng kataksilan. Pinalabas ako sa komportableng lugar. Pinalakas ako na gamitin ang sariling mga kamay at mabuhay ayon sa gusto ko. Hindi ko rin naisip na maghiganti sa kanya. Ang pinakamagandang paghiganti ay hindi ang siya'y tapakan, kundi ang mabuhay sa paraang hindi niya kailanman maabot. Noon, hinamak niya ang aking kakayahan, hinamak ang aking pagsisikap. Akala niya ang puhunan ang pinakamahalaga. Ngayon, gamit ang mismong kakayahang kanyang hinamak, nakapag-ipon ako. Ng perang hindi niya kailanman makakamit at nabuhay ako. Sa paraang kanyang pinapangarap. Iyon ang pinakamabisang ganti sa kanya. Salamat po, Boss Chen. Maligayang bagong taon po. Salamat sa inyo. Maligayang bagong taon. Boss Chen, itong tao po, gusto raw magtrabaho sa grupo ng mga tagabuhat natin. Pwede po kaya? Boss Chen, matino naman po siyang magtrabaho. Matiyaga, tahimik lang talaga. Naawa po kasi ako sa kanya. Kaya gusto ko po siyang tanggapin sa grupo. Ano po sa tingin ninyo? Sige, tanggapin mo na. Saich po, Boss Chen. Isasama ko na po siya para sa papeles. Sandali. Bigyan mo siya ng magaan na trabaho. Huwag mong kapagbuhatin ng mabibigat. Sweldo pareho sa iba. Huwag mong babawasan kahit piso. Xiao mo. Pinayagan mo si Jianjun na magtrabaho sa'yo. Salamat. Pa, walang anuman. Gusto niyang kumita sa sariling pawis. Binigyan ko lang siya ng pagkakataon. Yun lang ang kaya kong gawin. Salamat, anak. Naiintindihan ko. Sa wakas na unawaan ko, walang hakbang sa buhay na nasasayang. Ang mga hirap, paghamak at pagsubok na dinanas mo. Sa tamang panahon, magiging liwanag na magtuturo sa iyong landas. Huwag umasa sa iba, sa langit, sa lupa o sa kamag-anak. Ang sariling kakayahan, ang pinakamatibay na sandata, ang mabuting kalooban, ang pinakamahusay na baraha sa buhay. Magtrabaho ng tapat, mamuhay ng marangal. Ang sipat ay magbubunga ng kayamanan. Ang kabutihan ay may katumbas na gantimpala.